Hi, it's me, Engineer Cha. I'll be covering the addition of rational algebraic expression with different denominators. Kung maaalala niyo po yung sample addition ng fraction, meron akong sinulat dito, 1/3 plus 1/8 is equal to, paano natin siya nakukuha? Nakukuha po natin siya, ang first step, kapag magkaiba yung denominator, sa case na to 3 and 8, kukunin natin yung LCD niya. Ang LCD ng 3 and 8 ay 24. Ang sunod na step para makuha po yung sagot sa 1/3 plus 1/8, si denominator, i-divide siya sa denominator ng first given, i-divide. Then, i-multiply sa numerator. 24 divided by 3, 8 times 1, 8. Next, 24 divided by 8 is 3. 3 times 1 is 3. 8 plus 3 is equal to 11 over 24. Bakit ko po ito pinapakita? Kasi related po ito sa topic natin na addition of rational algebraic expression with different denominators. Ang pagkakaiba ng dalawa, dito po, purong number. Pagdating sa rational algebraic expression, meron na po tayong numerical coefficient and variables. Ngayon, paano natin gagawin si problem number 1 gamit ang step ng pagkuha din ng LCD, pag-divide, and pag-multiply? First problem, 4 over x minus 4 plus 3 is equal to x minus 3. Kung mapapansin po natin, yung denominator ko po na x minus 4 and x minus 3, hindi po siya parehas. Different yung denominators niya. Ang unang step, kailangan para magkaparehas, kunin ko po yung LCD. Paano ko makukuha yung LCD na x minus 4 and x minus 3? LCD. X minus 4. Mafa-factor ko pa ba si x minus 4? Hindi na, no? Kaya x minus 4 din po yung LCD, yung sagot sa kanya. X minus 3, anong factor na x minus 3? Mafa-factor ko ba siya? Hindi na, so x minus 3. May common po ba sa dalawa? Walang common, no? Kasi magkaiba po siya ng expression. Isang x minus 4 at isang x minus 3. Hence, ang LCD po ay x minus 4 times x minus 3. Ilalagay ko na po siya sa problem number 1. Ang LCD ng x minus 4 tsaka x minus 3 ay x minus 4 times x minus 3. After makuha yung LCD, ang sunod pong ginagawa, similar sa pinakita kanina na two fraction, yung denominator, dinidivide po sa denominator. So, si x minus 4 times x minus 3 divided by x minus 4 nung denominator ng first expression. Then, multiply by the numerator. Thus, siya ay magiging 4 times x minus 3. Paano nakuha? Punta po tayo sa scratch. So, x minus 4 times x minus 3. I-divide ko daw siya sa denominator na x minus 4. Automatically, may same like terms, x minus 4 divided by x minus 4 is equal to 1. Ang natira na lang po ay si x minus 3. After daw i-divide si denominator, minumultiply kay numerator. Kaya si x minus 3 na nakuha, minultiply ko po siya sa numerator na 4. Yun sa first expression. Now, we go sa second. Paano si 3 over x minus 3? Same solution. Denominator divided by denominator.
x minus 4 times x minus 3 divided by x minus 3, then times 3. 3 times x minus 4. Paano nakuha? Pakita ko po ulit. X minus 4 times x minus 3 divided by, ang denominator po ay x minus 3. Cancelled, cancelled. X minus 3 divided by x minus 3 is 1. Ang natira na lang po ay x minus 4. Si x minus 4, iminumultiply daw kay numerator. So, 3 times x minus 4. Next step. We already changed into equivalent rational expressions. Now, we need to keep the denominator factored. Yung x minus 4 times x minus 3, dyan lang po muna siya. Paano si numerator? 4 times x minus 3, 4 times x, 4x, 4 times negative 3, negative 12, plus 3 times x, 3x, 3 times negative 4, negative 12, over, kopyahin lang po yung denominator na x minus 4 times x minus 3. Next step, combining like terms. 4x plus 3x is equal to 7x. Negative 12 plus negative 12 is equal to negative 24 over x minus 4 times x minus 3. Ang sunod na tanong, may factor pa po ba ang 7x minus 24? Wala na, no? Titigil na po tayo dito. Ito na po ang sagot sa given. 7x minus 24 over the product of x minus 4 and x minus 3. Okay. Proceed naman po tayo sa next example. Paano po kapag ang given ay 6a divided by 6ab plus b squared plus 9a divided by 36a squared minus b squared. Ang unang step po ay kailangan makuha po muna natin ang tinatawag na LCD since hindi parehas ang aking denominator. Paano ang pagkuha ng LCD? Yung sa taas po mabilis mapag-isipan, no? Dito po ang ginagawa ko, uunahin ko yung 6ab plus b squared. Paano ko po siya ifa-factor? Para ma-factor ko siya, ano yung common factor nila? Meron po silang letter B. Pagkakuha ng common factor, B, ang natira po ay 6a, mumultiply ko siya, plus B.
6a times b is 6ab. b times b is b square. So, ito po yung nakuha po nating factor. Next, pagkakuha ko po ng factor ng 6ab plus b square, kukunin ko naman po yung factor din ng 36a square minus b squared is equal to 6a plus b times 6a minus b. Paano po malaman na tama? 6a times 6a, 36a squared. 6a times negative b is 6ab negative. 6a times b is positive 6ab. b times negative is negative b squared. Isulat ko lang siya, equal po siya kay 36a squared. Negative 6ab plus 6ab, 0 minus b squared. Ibig sabihin po, tama yung pagkaka-factor natin. Pagkakuha po ng dalawang factor ng denominator, dun po natin makikita kung sino yung LCD nila. LCD, hence, LCD is equal to, ano po yung common dun sa dalawang finactor natin? Parehas po siyang merong 6a plus b and 6a plus b. Ngayon po, lahat ng hindi common, isusulat ko lang po siya, such as letter B, hindi siya common. So, B times, ano pa yung hindi common? 6a minus b. Ano po yung common natin? 6a plus b. Pag may common, isusulat na lang po siya ng isang beses kapag may common factor po sila. Hence, ang LCD po niya ay B, 6 times, unahin ko lang po yung plus 6a plus b times 6a minus b. Pagkakuha po ng LCD, ilalagay ko na siya dito. So, sinasolve po natin at isusulat ang LCD nakuha. B times 6a plus b times 6a minus b. After po ng step na yan, ang ginagawa natin, yung denominator divided by denominator. Para mabilis, ang tinitingnan ko po dito nung ako'y high school, yung naging scratch ko kay LCD. Kung paano ko siya nakuha. Bakit ko po yan nasabi? B times 6a plus b times 6a minus b divided by 6ab plus b squared. Nasaan si 6ab plus b squared sa LCD? Sa kinompute po natin kanina. Ito po yun. Right. Ang factor daw po niya ay si b. Gitan ko lang po dito si b. Si 6a plus b. Okay. Since yan po yung factor niya, pag dinivide ko siya, magwa-1 po siya. B, pakita ko sa inyo, 6a plus b times 6a minus b equal, divided by the denominator po, 6ab plus b squared. Si 6ab plus b squared equal po siya kanino? B times 6a plus b. Cancelled na po yung b. Tsaka 6a plus b. Ang natira ko na lang po ay si 6a minus b. Ito po yon. Okay. So, after makuha po ng
denominator divided by denominator, minumultiply po kay numerator. Ang numerator po natin ay si 6a. Sulat ko na. 6a times, ang nakuha ay 6a minus b. Then, plus, same pa rin po ng step. Yung denominator na nakuha, i-divide ko naman siya sa 36a squared minus b squared. Si 36a squared daw, sulat natin ulit, 6a plus b times 6a minus b. Si 36a squared minus b squared, equal daw po siya, finactor natin kanina, kay 6a plus b, tsaka kay 6a minus b. So, pag dinivide ko po yan, b na lang yung matitira. Then, multiply by the numerator. So, 9a times b. Tandaan niyo po yung 9a times b. Burahin ko to. Pinakita ko lang po kung paano nag-divide, pero para mabilisan po tayo, ano yung ginagawa ko. Balik po ulit tayo kay denominator. b times 6a plus b times 6a minus b. Dinivide siya sa 6ab plus b squared, yung denominator po ng given na first expression. Tinitingnan ko po dun sa scratch ko ng LCD. Si 6ab plus b squared, ang equivalent niya ay b times 6a plus b. Ito po yun, b times 6a plus b. Buburahin na lang po yan. Ang imumultiply ko na lang kay 6a, yung natira na 6a minus b. Yun po yung mabilisan. Similar din po kay 9a times b. Guguhitan ko po ulit ang common denominator, b times 6a plus b times 6a minus b. I-divide ko daw siya kay denominator ng second expression, which is 36a squared minus b squared. Nakuha po natin sa scratch natin sa LCD, ang factor po ng 36a squared minus b squared, equal daw po siya kay 6a plus b times 6a minus b. So, meron akong 6a plus b times 6a minus b. Kaya si 9a, minultiply ko na lang po kay letter b. Yun po yung mabilisan para hindi na ipakita paano nakuha yung pagde-divide. Okay? Now, proceed po sa pagko-compute. Sulat ko lang ulit si denominator. Kasi nabanggit ko po kanina, always keep the denominator factored. B times 6a plus b times 6a minus b. Then, numerator, compute po tayo. 6a times 6a, 36a squared. 6a times negative b, 6ab. So, plus 9a times b, 9ab. Is equal to combining like terms. May like terms ba si 36a squared? Wala po. So, isusulat lang natin si 36a squared. May like term ba si negative 6ab? Meron. Negative 6ab plus 9ab is equal to plus 3ab divided by b times 6a plus b times 6a minus b. Paulit-ulit po ako dito. Always keep the denominator factored. Next, tatanungin natin sarili natin, yung numerator ba, may common factor pa ba siya para ma-simplify? Meron po, no? Anong common factor ng 36a squared at 3ab?
Common factor po nila, dun muna tayo sa numerical coefficient. Ano pong common factor ng 36 and 3? Common factor nila ay 3. Sa a squared, tsaka a, common factor ay a. After that, anong natira kay 36a squared? 36a squared divided by 3a. Meron siyang 12a. 3ab divided by 3a. Meron siyang letter B na natira. Divided by B times 6a plus B times 6a minus B. May ifa-factor pa po ba ang numerator? Wala na po, no? May parehas pa ba si numerator and denominator para mapag-divide ko? Wala na. Hence, ito na po yung sagot natin. 3a times 12a plus b over b times 6a plus b times 6a minus b. That's all I had po for the addition of rational algebraic expression with different denominators. Alam ko medyo komplikado, pero bago po kasi ito pag-aralan sa high school, inuuti-uti po sa kanila paano kumuha ng factor, paano kumuha ng LCD, uti-uti ang pagtuturo sa kanila sa mathematics. Now, bago po tapusin ang video po na to, para po sa mga subscriber ko sa channel ko, starting this November 15, 2023, magkakaroon po tayo ng free raffle gamit ang Wheel of Names every 15th and 30th of the month worth 100 pesos. Hindi po malaki, pero hindi din naman po natin mapupulot basta-basta ang 100 pesos. Mag-comment lang po kayo ng name and surname entry nyo and proof na kayo po ay isa sa mga subscriber ko upang makasama sa raffle entry. Ang mananalo po ay malalaman sa bawat video na i-upload ko every 15th and 30th of the month. If you have any ideas for a computation-related topic, feel free to comment below. Thank you!